Wala pa si Beyonce guys, hataw talaga ako sa pagtatrabaho. Ganyan talaga tayo eh, simula. Please like, share, and subscribe to Kalingup JP for more videos. Magandang araw po mga kalingap. Welcome back sa panibago nating video. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang mainit-init na balita tungkol kay Kalingap Edu. O si Idol mismo na pumunta ng Maynila at may malaking dahilan pala kung bakit hindi lang basta lakad to mga kalingap. Dahil ayon sa mga kumakalat na chika at mismong post ni Kalingap Edu, gusto raw niyang pabutihin ang kanyang physical na itsura. So tara, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Bakit siya nagpa-hair transplant? At worth it ba ang ganitong proseso? Pero bago mula yan, patuloy po natin suportahan ang matubang family, sina Kuya Bal at Kalingap Rob, at ang buong Team Kalingap sa araw-araw ng pagbibigay ng saya at tulong sa ating mga kababayan. So ayun niya po mga Kalingap, alam naman natin na si Papa Eds ay matagal lang nasa probinsya, busy sa pagtulong, content creation, at syempre sa love team nila ni Beyonce. Pero lately, bigla na lang siyang nakita sa Maynila at ayon niya sa fan niya, ang dahilan daw ay para alagaan ang kanyang physical appearance. At kung tutusin, wala namang masama doon. Kasi kahit influencer ka o hindi, importante pa rin ang pag-aalaga sa sarili. Mayon para sa mga hindi pa alam, ang hair transplant mga kalingap ay isang proseso kung saan kinukuha ang buhok mula sa mga makakapal na bahagi ng ulo at inililipat doon sa mga bahagi na numinipis o naglalagas. Pero teka, hindi ito simple ha, kasi bago ka magpa-transplant, kailangan mong gupitan ng sobrang ikli, minsan kakalbrin ka pa. Depende pa yan sa proseso. Meron kasing tinatawag na FUE, Follicular Unit Extraction, at yung isa ay yung FUT, Follicular Unit Transplantation. At syempre, hindi rin biro ang presyo nito ha. Umaabot mula 80,000 hanggang 250,000. Depende sa rawak ng ipapagawa mo. Kaya kung plano mo rin magpaganda ng hairline, kailangan mo na mag-ipon. Kasi ano guys, bawal po kasi kami mabinat kasi alam naman natin sobrang proseso. Sobrang hirap po ng proseso nung namin ginawa ni Rob at hindi po basta-basta talagang ginawa namin. Isa sa pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko guys. Itong pagpapatransplant talaga, promise. Mas pa to. Sa lahat ng sakit na naaranasan ko at yung mga kailangang injection at inumin. Grabe, pag sama-sama mo pa yan, ito lang lahat yun. Yung hirap, grabe guys. Solid. Pero sigurado naman magiging worth it naman to hanggang pag nagtubo na guys. Hindi muna ako magpapakita ng guys kasi hindi pa siguro mga 1 month siguro. 10 days pa lang kasi kaya medyo pa alanganin pa to. Mga 1 month or 1 month and a half para medyo mahaba-haba na. Kasi ngayon medyo hindi pa maganda ang tubo eh. Kaya hindi ako sanay makita ng sobrang ikli talaga. Ay, ganito talaga at least parang pa lang. Ganito pa lang kaikli guys. Wala pa talaga. So ayoko muna guys. Kasi alam naman natin sa social media tayo. Baka paglaruan lang ang mukha natin. Ngayon, sabi nga nila, no ping, no ging, at sa kasa ni Kalingap Edu, literal na totoo yan. Ang proseso raw ay masakit. Masakit talaga kasi imagine kukuha ng mga buhok sa likod ng ulo mo tapos ililipat sa harap. May mga tusok-tusok, may pamamanhid, at up till procedure, kailangan mo pang magpahinga at umiwas araw, pawis at kahit simpleng suot ng cap.
Pero kung iisipin mo, worth it naman, lalo na kung nagbibigay ito ng confidence sa iyo. Kasi nga naman bilang influencer, expose ka palagi sa camera at gusto mo ring presentable para sa audience mo at siyempre sa partner mo. Mga kalingap, totoo ito ha. Habang tumatanda tayo, nag-iiba talaga ang katawan natin, lalo na kapag nasa edad 30 pataas, nagsisimula na ang hairline issues, panlalagas ng buhok at kung ano-ano pa. Kaya nga ang ginagawa ni Papa Eds ay isang paalala din sa atin. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda, kundi pag-aalaga sa sarili. Kasi kung hindi mo aalagaan ang katawan mo ngayon, baka sa bandang huli, gumastos ka pa ng mas malaki. So mga kalingap, habang bata pa, magpahinga, kumain ng tama, iwas stress, at gumamit ng mga safe product para sa mga buhok. Prevention is better than cure, ika nga nila. Siyempre, hindi mawawala ang mga reaksyon ng netizen. May mga natuwa, may mga na-inspire, pero meron din namang mga basher. Normal na yan mga kalingap, alam naman natin yan eh. Yung iba sabi nila, uy si Papa Eds, magpapaganda para kay ganito. Yung iba naman, support natin to kasi ang pag-aalaga sa sarili ay tanda ng pagmamahal sa sarili. Pero kung ako ang tatanungin mga kalingap, okay lang yan basta wala kang tinatapakan tao at ang ginagawa mo ay para sa sarili mong kabutihan, go lang kasi sa dulo ng araw, katawan mo pa rin yan. So ano nga ba ang matututunan natin sa experience ni Kalingap Edu? Una, walang masama sa pag-aalaga sa sarili. Pangalawa, ang confidence ay hindi lang sa panlabas kundi sa loob din. At pangatlo, lahat ng pagbabago may sakripisyo. Si Papa Eds kahit nasaktan, tiniis niya, kasi alam niyang sa huli, magbubunga rin ang lahat. At yan ang mindset na dapat nating tularan. At tayo na mga kalingap. Ano sa tingin nyo? Worth it ba ang ginawa ni Kalingap Edu? Sulit ba ang 80,000 to 250,000 na investment sa hair transplant? Comment mo sa baba kung kayo ba papayag kayong sumailalim sa ganitong procedure o sakaling malagas na rin ang buhok ninyo. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para updated kayo sa lahat ng ganap. Maraming salamat mga kalingap hanggang sa susunod nating reaction video. Peace out and stay healthy. Salamat po. Hindi lang para kay wifey po, para sa sarili ko talaga yun guys. No? Hindi lang para sa para sa sarili ko talaga. Regalo ko yun sa sarili ko kasi sobrang hirap ng ng ginagawa sa pang-araw-araw. Minsan napapabayaan ko na. Wala pa si Biancy guys, hataw talaga ako sa pagtatrabaho. Ganyan talaga tayo eh. Simula pa nung 4 na taon na tayong dire-diretso sa pagbablog eh. 4 na taon na tayo pala. So, iyon guys. Talagang regalo sa sarili naman kasi masyado na tayong nasusobrahan sa sa pagtatrabaho, napapabayaan na minsan yung sarili at yung ating katawan.